Okay, so ipagpatuloy naman natin yung ating talakayan. So, pagdating naman sa ponolohiya. So, pag sinabi nating ponolohiya, ito ay pag-aaral ng mga tunog o pag-aaral ng phonema o phonemes po sa Ingles. Okay, so pinag-aaralan dito yung wastong bigkas ng mga tunog na tinatawag nating maliliit na unit ng tunog o yung phonema. Yung terminong ponetiko, pag sinabi nating ponetiko at narinig nyo yan, yan ay ang galaw at bahagi ng katawan ng tao. Saklaw ang pag-aaral kung saan isinasagawa ang tunog sa pagsasalita o wastong pagbigkas. Kasama na dyan at ipapakilala ko mamaya sa inyo si Oscar. Si Oscar ay isang larawan na kung saan doon natin makikita kung ano ba ang bahagi ng katawan natin na ginagamit natin kapag tayo ay nagsasalita. Okay? Doon muna tayo sa terminolohiyang ponema. So, ang terminong ponema, so yan nga ay sabi ko sa inyo, ang tawag sa maliit na unit ng tunog. Pero kung titignan natin yung etymolohiya, kung saan ba nagmula yung salitang yan, ang phonemes po, mula doon sa salitang phoneme o phone, okay? So, ibig sabihin ng phone ay tunog at eme naman, ibig sabihin ay makabuluhan. So, ibig sabihin, pag sinabi nating phonema, ito ay tumutukoy sa makabuluhang tunog na binibigkas natin para maipahayag natin yung gusto nating sabihin sa ibang tao. Base doon sa binubuo nating salita at doon sa gusto nating ibigay na kahulugan o ideya sa kausap po natin. So, yung tunog na naririnig nila sa atin sa paraang pagsasalita. Tandaan ha, pagdating sa paraang pagsasalita lang po ito natin mai-apply. Kasi pagdating sa paraang pasulat, doon tayo babase sa ating ortografiya. Okay? So, nandito yung mga halimbawa. So, yung salitang nasa at pasa. Okay? Maaari ring magkaroon ng pagbabago o malayang nagpapalitan yung titik na o allophone na letter E at letter I na babae sa babae, lalaki sa lalaki. So, kung maririnig po ninyo, so yan po ay halimbawa. Yung napakinggan ninyo ay isang halimbawa na merong kamalayan yung nagsasalita pagdating sa paggamit niya ng phonema po natin kasi alam base sa mga nakikitang titik, alam kung saan ang diin at paano bibigkasin yung tunog ng bawat titik na binubuo doon sa isang salita. So mamaya isa-isahin natin kung ano ba ang bahagi ng phonema. Okay. So bago tayo magtungo diyan, so ipakilala muna natin yung dalawang uri ng phonema. So sa phonema ay meron tayong tinatawag na phonemang katinig. So pag sinabi nating katinig sa English, ito po ay consonants. Okay? Yung consonants po natin, meron tayong 16 consonants sa phonema po. Okay? Phonemang katinig. Nandiyan yung ba, pa, ka, ga, da, ta, ha, sa, la, ra, ma, na, nga, wa, ya. Okay. So, yan po yung mga ponimang katinig. So, kung papansinin ninyo, parang kulang. 'Di ba? Merong kulang na tatlo. Ano yung kulang na tatlo? So, doon sa kulang na tatlo, ang karagdagan dyan sa ponimang katinig na yan ay yung tinatawag nating impit na tunog. Ano ba yung mga impit na tunog na yan? So, yaan pong impit na tunog na yan ay nakabase kung paano bibigkasin ng nagsasalita yung isang words o yung isang salita. Okay, so mamaya magbibigay tayo ng halimbawa. Okay, so ano naman yung ponimang patinig? So pag sinabi nating ponimang patinig, so ayon sa mga linguistika at ilang mananaliksik, tatatlo lang ang patinig ng Filipino. Yun yung kung babalikan natin yung ating baybayin o yung ating pong alibata, yung tatlong patinig natin mula doon sa labimpitong titik po ng ating baybayin, tatatlo lang yon. Yung A, E at I, O at U. Okay, so ah, pero nadagdagan nga nung nagkaroon tayo ng noong nagkaroon tayo ng Abakadang Tagalog. So ayon kay Kubar, 1994, yung phonemang E at letter O ay hiram na salita na galing sa Kastila at sa Ingles. So yan ay base kay Kubar. Paki-take note nyo yung mga yan. Okay, next one. Yung allophone po. Pag sinabi nating allophone, yung tunog ng ating mga patinig na A,
I o U ay malayang nagkakapalitan na hindi nagbabago ang kahulugan ng mga salita. Minsan kasi, pag mali ang bigkas natin ng isang salita, minsan mali din yung kahulugan na natatanggap o nai-interpret nung kausap natin. Pero pag sinabi nating allophone, kahit na kumbaga matigas man yung pagbigkas natin ng titik na letter o titik E, so hindi pa rin nagbabago yung kahulugan ng salita. Halimbawa nga natin dyan kanina, yung salitang babae at babae. O, kung titingnan po ninyo sa mga Bisaya, so sa mga Bisaya, ang paraan nila ng pagbigkas ng mga salita, madidiin, 'di ba? Madidiin yung kanilang mga binibigkas. Pero yun yung tinatawag nating allophone na kahit iba yung bigkas at kahit iba yung nadidinig nating salita at madiin man, ang ibig sabihin pa rin nun, ang ibig sabihin pa rin ng salitang yon ay yun pa rin, hindi pa rin siya nagbabago. Okay? Halimbawa, isa pa, yung salitang lalaki at lalaki. So, yun pa rin yung ibig sabihin niya. Kahit na nagpalitan na yung titik I at titik E. So, yun yung tinatawag nating allophone. Take note po. At yung tono sa tuno, ali sa ale, bukol sa bukol. So, yung mga yan. So, iba man ang bigkas, iba man ang diin, ang kahulugan ay hindi po nagbabago. Allophone po ang tawag natin doon. Sunod naman, okay, kasunod naman dyan ay yung tinatawag nating diptonggo o malapatinig. Pag sinabi nating diptonggo at malapatinig, ito ay pinagsamang tunog ng isa sa mga patinig doon sa 5 patinig natin at isang malapatinig. Ang malapatinig po natin ay 2. Ang patinig natin ay 5. Tandaan ha, ang 5 patinig natin ay ang A, E, I, O, U. Ang ating pong malapatinig ay ang W at Y. 2 po yan. So, pag binagsama natin, halimbawa, yung letter A na patinig at yung palapatinig na W, ang ibig sabihin ang mabubuo na nating tunog ay aw, iw, iw, o, o. O I, A, E, O, oy. Yun. So, kapag ginamit natin yun sa salita, kapag nakakita kayo ng salita, halimbawa, na meron pong ganoon, ang tawag natin doon ay salitang merong diptonggo o malapatinig. Halimbawa, yung salitang araw, ayaw, baboy, at iba pa. Na magkadikit at magkasama yung tunog nung patinig natin, kahit isa doon sa mga yon, at yung wala patinig natin. Okay, so yun yung diptonggo. Next, yung cluster o yung kambal katinig naman. Pag sinabi naman nating kambal katinig, so magkasamang tunog ng 2 ponimang katinig. Ibig sabihin, magkadikit yung 2 katinig po natin. So, o consonant, para hindi kayo nalilito. Okay. So, halimbawa dyan is yung salitang central. Central. So, kung papakinggan nyo yung salitang central, so ano yung yung katinig natin doon na magkasama? Yung titik na letter T at letter R. So, ibig sabihin, itong salitang to ay merong cluster or kambal katinig. Yun yung letter T at letter R. Okay. Paano naman yung salitang penal? Meron po ba o wala? So, yung salitang penal ay wala. Okay? Wala po yung salitang penal. Kasi kung titignan po ninyo, walang magkadikit na ponimang katinig. Pero yung salitang blusa, meron po o wala? Okay, meron. Yung letter B at letter L. Blusa. Kwento. Letter K and W. Wag. Wag. Letter H and letter W. So, kung titignan nyo, dyan sa spelling ng wag na yan, ang tamang spelling po ha ng huwag ay letter H, U, W, A, J. Pero dyan sa example natin, ang nailagay lang naman na example yan dyan dahil sa gustong bigyang diin, yung malapatinig na, I mean yung kambal katinig o cluster natin na tunog na huwag. Kasi silent U yun, yung huwag. Wag. Kuha? Okay, so yun yung kambal katinig or cluster. Next, proceed. Okay, so magtungo tayo sa diptonggo ng Filipino.
At ano ba yung pinapagana natin kapag ito po ay binibigkas natin? So, pag pinagsama natin yung malapatinig po natin na patinig na tunog ng patinig po natin at malapatinig na W at Y, ang malapatinig na W na merong I ay binibigas po natin ng ang dila natin ay nasa itaas at sa harapan. Halimbawa, ew. Sige po, i-try po ninyo. So, ew. So, nasa taas yung inyong dila na kung saan ay pangala-ngala. So, sa harapan. Okay, ew, A, ew, A. Okay, so try nyo po. Okay, next. Yung uy naman, kung titignan ninyo, yung dila natin ay umaatras. Uy, 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 uy. Okay, uy. Yan. So, yan ay nasa taas din. Uy. Pero ito ay nasa velar part. Velar part po natin. Samantalang, yung A naman na malambot, A, nasa gitna yan at nasa harapan. A. Okay? So, halos mailabas nyo na yung dila ninyo. A, A. Okay. So, next, yung uy naman. Yung uy din, nasa gitna, pero nasa likod. Okay? Nasa gitna, yung dila, pero nasa likod yung tunog. Uy, uy, uy. Samantalang, sa central naman at sa gitna na mababa ang dila, sa baba ang dila, sa ngalangala, yung aw, at yung ay. Okay, so yan yung diptongo ng Filipino. I-practice nyo yan kasi kasama yan sa activity natin next week. Next. Okay, magtungo naman tayo sa tinatawag nating pares minimal. So, pag sinabi nating pares minimal, tandaan ninyo na magkaiba ang baybay o magkaiba ang spelling. Okay? Pero magkapareho ng tunog o bigkas ng ponema. Okay? Magkatugmang salita na hindi parehas ang kahulugan, subalit tugmang-tugma yung bigkas maliban sa isang ponema. Halimbawa, yung salitang bala, pala. Bala at pala. So, isa yung halimbawa ng pares minimal. Hari, pari. Okay? Halimbawa yun ng pares minimal. So, parehas ng tunog, ngunit magkaiba ang kahulugan. So, mayroong lang na iba na isang tunog o isang ponema. Okay? So, pares minimal yung tawag natin doon. Next. Ay, nabanggit ko naman na sa inyo yan kanina, punemang malayang nagpapalitan. So, malayang nagpapalitan yung titik E at titik I, titik O at titik Q. Allophone, kapag kahit na nagkabaliktad na, kung nagkamali ng spelling yung I at E, hindi pa rin nagbago yung kahulugan. Okay, next. Yung kanina, yung sinasabi ko sa inyong mga impit na tunog, so, ito po ay nasa glutal o sa pasara, binibigkas. Okay? Kapag ito po yung ginamit natin sa salita. So, mamaya, bigyan natin ng example yan. So, ang ponemang ito ay bukod tanging inire-representa ang titik o letra. So, kung papansinin nyo, dun sa 16 kanina, kulang ng 3. Ito yung 3 yon. Okay? Yung kudlit dyan na mailiit, ayan, so kung papansinin nyo, ang tawag natin yan ay tuldik na paiwa. Okay? Tuldik na paiwa para sa salitang malumi. Po, malumi, mabagal. Po, mahinhin, dahan-dahan. Tuldik naman, yung itsura na yan, so yan ay ibig sabihin, yung salitang babasahin natin ay maragsa. Pag sinabi nating maragsa, mabilis mong babasahin yung salita at may diin. Okay. Kung ang tunog na ito ay nasa posisyong pinal na salita at kung minsan ay inirepresenta din ito ng gitling, kung ang tunog na ito ay nasa gitna o sa pagitan ng panlapi o salitang nagtatapos sa katinig. Ang kasunod na salita ay nagsisimula sa patinig. So, ang salitang natatapos sa tunog na impit at tinatawag na malumi at maragsa tulad ng halimbawa. So, magbigay tayo ng halimbawa ng malumi. Yung salitang bata. Okay, bata. Bata. So, malumi yung pagkakabigkas po natin. So, malambot lang at pasara. Okay, pagdating doon sa ponemang nire-representa. Bata, nasa. Okay, so may kumbaga may ending, no? May tunog na patapos. Bata, nasa.
Gano'n. So, malumi po ang paraan natin ng pagbigkas. Samantalang, yung salitang maragsa, merong diin sa ponema. Yung salitang pipi, pipi, at yung tala. Okay? Tala. Magkakaroon na kasi ng ibang kahulugan yan kapag mali yung bigkas natin. Halimbawa, dyan po sa salitang maragsa. Halimbawa natin dyan, kapag yung tala na yan, na ibig sabihin ay note or list, ay nagkaroon ng, ibinigay natin yung diin doon sa unang pantig na ta, may iba na pong ibig sabihin yan. Pag yan po ay naging tala, ibig sabihin, hindi na yan list o note. Yan na po ay bituin o the star. Kuha. So, tala at tala. Magkaiba po yun. Okay? Tandaan nyo yung mga impit na tunog na yan. Tuldik na paiwa. Okay? Tuldik na paiwa po. Okay? At tuldik. Okay? Na pang maragsa. Okay? So, pakitake note yung mga yan. Next. Mamaya, ituturo ko sa inyo yung ponemang supra-segmental para alam po ninyo kung paano ba natin bibigyang diin yung mga salita. Kasi sa Filipino, may mga salita na kapag mali yung bigkas natin, mali na din yung ibig sabihin. Okay? Kung mali yung diin natin sa bawat pantig. Marami yan sa Filipino. Halimbawa lang yan yung tala at tala. Mamaya, proceed tayo. Next natin dyan, ato na. So, yung ponemang supra-segmental. Okay? Wait lang. So, bago tayo magtungo dyan sa ponemang supra-segmental, kilalanin muna natin si Oscar. Okay, so ipagpatuloy natin. So, yung sinasabi ko kanina, na bahagi po ng katawan natin na kung saan ay ginagamit natin sa pagsasalita, ay halos matatagpuan po natin sa itaas na bahagi. Yan po sa bantang ulo natin. So, yung nakikita po ninyo, ang tawag namin dyan sa mga Filipino major, siya si Oscar. So, si Oscar na nagpapakita ng bahagi, okay, ng ating katawan na kung saan ay ginagamit natin pagdating sa pagsasalita. At mamaya, isa-isahin natin yung mga titik kung saan ba dyan sa bawat bahagi na yan, yung gumagana kapag tayo po ay bumibigkas ng mga titik. Kaya nga kung papansinin ninyo, kung ang isang tao ay merong diferensya, okay, pagdating sa kanyang ilong, pagdating sa kanyang bibig, okay, bungit. Yung halimbawa, yung napunit yung sa itaas na labi. So, malaking epekto yun kasi may lumalabas na tunog. So, yun yung isa sa dahilan kung bakit minsan hindi natin sila maintindihan sa kanilang pagsasalita. Yung mga ngongo na merong problema naman dito sa kanilang bahaging titilaukan o yung tinatawag nating, ano bang tamang ano doon? Yung uvula. So, yon. So, isa rin yun sa pwedeng dahilan. Kaya, halos di natin sila maintindihan kasi merong diferensya mismo yung bahagi ng katawan nila na ginagamit pagdating sa pagpoproduce ng mga salita. Okay, so isa-isahin natin yung mga yan. So, una, sa pinakakailangan natin para makapagsalita tayo, wala tayong maproproduce na sound kung walang hiningang galing sa baga natin. Okay, kung walang hiningang galing sa baga natin, so hindi tayo makakapagsalita. Kaya pansinin niyo po yung mga tao na nanghihina na sa pagdating sa paghinga, yung nanghihina yung baga nila. Halos di sila makapag-produce ng sound. Wala kasing lumalabas na hangin sa kanila. So yun yung kinakailangan natin. Yang hangin o hiningang galing po sa baga natin ay dadaan dyan sa atin pong ang lalamunan o dyan po sa ating lalamunan, sa Filipino, yan ay tinatawag nating babagtingang tinig. Okay? Yun doon sa mga lalaki, halos, ano bang, Adam's apple. Yon sa mga lalaki. Makikita nyo yan, halatang halata sa kanila. So, dyan, parang nagbabibrate yan. Dadaan dyan ng tunog, mababibrate po dito sa ating Adam's apple. So, sa babae, hindi ganong visible, pero meron tayo niyan. Maliit nga lang. Hindi nga lang ganoon kahalata. Okay? At lalabas yan sa larynx po natin kasabay po nung hangin. At dito po sa ating epiglottis. So, tandaan niyo yung bawat part na yun ha. Epiglottis po, yung ating parenghe, yung ating titilaukan. Ayan. So, yan yung bahagi ng ating, alam niyo yung sa loob ng ano natin, loob ng
ng bibig natin, ang titilaukan diyan is yung parang nakausli diyan na ano, na parang ano bang tawag, anong ano dun, itsura nun? Yung parang nakausli diyan na laman, yung nakaganyan na kulay pula. So, yan yung tinatawag nating titilaukan. So, nagba-vibrate din yan na dinadaanan ng tunog para mas maging maayos yung sound na mapoproduce natin. So, yung guwang ng bibig natin, kung hindi natin ganong nabubuka yung bibig natin at merong problema, so mahirapan din tayo sa pagbuo ng mga tunog. Okay? Yung ating malambot na ngalangala at yung ating matigas na ngalangala. Yung malambot na ngalangala natin o velum po ay nandiyan sa taas na bahagi at yung palit po natin o yung matigas na ngalangala ay nandiyan din po sa pinaka-itaas. Okay? At yung guwang ng ating ilong. Guwang ng ilong. Guwang ng ilong. At yung punong gilagid. So, yung punong gilagid, so nandiyan sa itaas na bahagi. So, itaas na bahagi, kasama dyan yung ating labi, itaas na labi, ibabang labi, ang ngipin natin, at yung dila. Ang dila natin na merong harap, gitna, at likod. Na isa sa pinaka-ginagamit natin pagdating sa pagsasalita. Okay, so sabi ko kanina, pag isa sa mga yan ay nagkaroon ng problema, so mahirapan tayo pagdating sa pagsasalita. Ngipin pa nga lang na nawala, problema na yon. Kasi hindi na, kumbaga, walang kokontrol doon sa hangin na pinipigilan nating lumabas para makabuo tayo ng sounds. Okay? Pag may sipon ka, hindi din gaanong maintindihan yung sinasabi mo kasi walang labasan yung hangin. Okay, hindi gaanong ma-formulate, kumbaga, o hindi gaanong mabuo yung tunog. Okay, so yan yung bahagi ng pananalita po natin. Okay? Pagsasalita, I mean, bahagi ng pagsasalita. Siya si Oscar. Okay, so ang principal na sangkap ng pananalita ay meron tayong tatlo. Una dyan ay yung enerhiya. Ang enerhiya ay galing sa ating hininga. Okay, yung sabi ko nga kanina, galing sa baga natin na nagpapakatal o nagpapa-vibrate ng ating babagtingang tinig, yan, na siyang gumaganap na articulator. So, yun yung una. So, dadaan dyan, pupunta sa articulator natin. So, lumilikha ito ng tunog o minomodifika ng bibig na siyang nagiging patunugan o resonator. Tandaan po ninyo ha, yung resonator ay ang bibig o yung guwang ng ilong. Magmula doon sa hangin na nilalabas po sa baga natin, dadaan dyan sa babagtingang tinig natin, pipigilan niya ng bibig natin, kaya gumagalaw yung bibig natin pag nagsasalita tayo, dahil nagsasara at nagbubukas yung bibig natin, depende doon sa mga titik na binubuo ng mga salita. So, doon na nabubuo yung mga salitang binibitawan natin, yung tunog nun. Kaya naiintindihan o naririnig natin. Okay. So, kasama ang bibig at yung guwang ng ilong natin para mailabas yung hangin. Okay, next. So, may apat na bahagi na mahalaga pagdating sa pagbigkas. So, ito yung mga yon. Yung dila natin at yung ating panga. Kasama dyan sa panga is yung ating mga ngalangala. Okay? Nandiyan din, pangalawa, yung ngipin natin at yung labi. Ngipin at labi sa unahan, yung matigas na ngalangala at malambot na ngalangala. Kung dyan sa apat na yan, isa ang may problema, mahihirapan ka sa pagbuo ng salita o ng tunog ng mga salita. So, alam ko naman na sa inyo ay wala namang may problema pagdating sa pagsasalita. Okay? So, meron kayong kakayahan, lalong-lalo na mga future educator kayo. So, dapat isa sa taglay po ninyo is yung kahusayan pagdating sa pagsasalita. Kasi po, ang puhunan ng mga guro pagdating sa pagbibigay ng kaalaman sa mga mag-aaral is yung boses po natin. Kaya nga, palagi namin sinasabi, lalong-lalo na sa loob ng isang araw ng pagtuturo natin, minsan 8 subjects yung naka-assign sa atin na ituturo natin. Hindi sa lahat ng oras na yon na 8 subject ka, if tagka 45 minutes, ikaw ang magsasalita at hindi ka magpapa-activity sa buong semester. Kumbaga, maaabuso naman na yung bahagi po ng pagsasalita natin. So, bukas, asahan mo na mamalat ka na. So, nahihirapan ka na sa pagsasalita. Kaya alternate dapat activity, activity, discussion ang pwede nyong gawin. So, hindi natin ganoon pwedeng abusuhin po yung ating pong pagsasalita. Yung daldal ng daldal. Okay? Iwas-iwasan. Nakakasama din yan.
Okay, next. So, meron tayong, na-discuss ko na to. Uri ng phonema kanina. So, meron tayong 21 na phonema, na isa-isa ko na yan. 16 na phonemang katinig at meron tayong patinig din na 5. Okay, next. So, yung phonemang katinig ng Filipino, ang ibig sabihin dyan sa paraan ng articulation o paraan ng pagsasalita natin, yung pasara, nakasara po. Halimbawa, nakasara ang labi, okay? Walang tunog. Walang tunog. Yung ibig sabihin ng WT, walang tunog. Yung ibig sabihin ng MT dyan ay may tunog. Okay? Halimbawa, pakinggan nyo pong maigi. Pwede nyo pong ulitin. Pwede nyo sabayan. Pag pasara po, pag panlabi, yung letter P nakasara. Pa. Pa. Okay? Nagdidikit ang labi po natin. Pa. 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 Okay? Walang tunog. Okay? Walang tunog na hihilahin sa, walang tunog na produce. Pagdidikitin mo lang at patutunogin yung labi mo. Pa, 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 pa. Ayun. Pangipin naman, pangipin. Pangipin naman is yung T o yung ta, ta, ta. Okay? So, try nyo po yung ta, ta. So, magkadikit yung ngipin ninyo. Ta, ta, ta na nakasara. Na tinutulak naman nung dila paharap. Okay? Ta, ta. Nagdidikit yung dila o dumidikit yung dulo ng dila sa ngipin. Ta, ta, ta. Okay, next. Yung letter K or yung letter K. K. Yung K naman, so pangalangala. Sa ngalangala po natin, sa velar part po natin. Okay. K. K. Paatras naman, pangalangala yung ating dila. So, ganun kahalaga yung dila natin. So, try ninyo. Huwag yung gamitin yung dila ninyo. Banggitin nyo yung letrang K. So, hindi ninyo yan kayang gawin. So, kasamang umaatras yung dila. Ka, ka, ka. Okay, next. Pagdating naman, dyan sa pasara pa rin ha, pasara pa rin, pero may tunog. Kanina kasi, pasara sa letter P, walang tunog. Pa, pa. Pero, pagdating naman sa panlabi pa rin, labi pa rin ang gagana at yung dila natin, okay, nakasara. Yung bibig natin is nakasara, may tunog yung ba. Ba. So, maririnig ninyo na humihila na tayo ng hangin mula sa ating baga. Ba, 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 ba. Okay, may tunog na. Medyo mas malakas na. Pa, ba, pa, ba. Okay, so may tunog na. Okay, next. Yung letter D din, so pangipin din siya. Yun nga lang may tunog na. Da, da, da. Ga, ga, ga. Kuha? Okay, very good, children. Next, pagdating naman sa pailong, pag sa pailong, ayan, may tunog. So, nandiyan yung ma. 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 May tunog. Pailong. Next, yung N naman o na. Okay? Na. Ngipin din natin yan. Na. May tunog din. Na. 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 Okay? Pasutsut naman yung ha. Okay. Ibig sabihin, dito lang siya manggagaling sa titilaukan natin. Titilaukan. Diyan sa may parteng lalamunan ninyo. Yung ha. Okay? So, ha. Ha, ha. Hindi magdidikit si labi, hindi magdidikit si ngipin. Nandito lang siya sa glottal part natin. Ha. Ha. Okay, next. Pagpagilagid, yung pagilagid, yung dila natin ay umaakyat sa gilagid natin. Walang tunog. Sut-sut lang. Pasut-sut lang. Sa. Sa. Okay? Sinasara natin. Okay? Nakasara yung ating ngipin. Susut-sut tayo para makaproduce tayo ng letter S. Sa. Sa. Okay. Next. Pagilid. So, panggilagid din yan. La. So, yung dila natin aakyat sa itaas na gilagid. La. 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 May tunog. Pero may tunog na. Yung sa kanina, paggilagid din, sa itaas din, yung dila natin sa, pero walang tunog. Sut-sut lang. Pag sa letter L naman o la, meron ng tunog. So, bubukan na yung bibig natin. La. La. Okay, yung pakatal naman may tunog.
Pakatal, ibig sabihin parang may vibration na mangyayari. May tunog, ra, ra, ra. Okay? Yung dila natin parang nagba-vibrate. So, ra, ra. Okay? So, yun. Pag gilagid din siya, kasi yung dila natin is nasa taas ng gilagid natin. Pero ang mangyayari, kumbaga, yun na, magba-vibrate yung atin pong dila. Para po, nag-wave-wave din yung hangin na lumalabas sa baga natin. So, ra, ra, ra. Okay? Yung atin naman pong malapatinig, paano yan binibigkas? So, palatal. Pangalangala din, y, ya, ya. Velar naman, wa, dito sa lalamunan, wa. Okay, so, yan yung paraan kung paano natin binibigkas yung mga ponimang katinig ng Filipino. So, i-practice nyo yung mga yan. Okay, next. Pagdating sa punto ng artikulasyon, ito'y tumutukoy kung anong bahagi ng bibig na isasagawa ang pagbigkas ng ponema. So, yun yung kanina, yun yung binigay nating halimbawa. Saang bahagi ng bibig ba ang gumagana kapag tayo ay nag-articulate, okay, ng mga salita? Okay? Maling articulate lang, iba na ang dating nun sa kausap natin. Okay? Pagbigkas sa paraan ng pagpapalabas ng hangin sa bibig at sa ilong. So, nabanggit ko na yan kanina. Next, pagdating naman sa ponimang patinig ng Filipino, yun kasi, yung mga halimbawa na naibigay ko kanina, isa katinig naman natin. Paano naman yung patinig natin? Meron tayong 5 patinig. So, yung posisyon ng dila natin naman ang nagkakaiba-iba. Kung ito ba ay harap, sa gitna, o sa likod. So, yung E na matigas, o yung I, po, ito ay sa harap. Yung dila natin ay nasa taas at nasa harap naman po. Yung tunog. E, 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 E. Okay? Samantalang yung U naman nasa likod. Yung posisyon ng dila natin nasa taas pero nasa likod. U, U. Nako ha. Samantalang yung E na malambot, ang dila natin ay nasa gitna. Okay, nasa gitna pero nasa harap. E, 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 E. Okay? Sa likod naman, pag O na malambot, nasa likod din, pero nasa gitna. O, O. Okay? Yung central naman, mababa. Yung letter A, so nasa baba ang dila, pero nasa gitna. A, A. Okay? So, yan yung ponemang patinig sa Filipino. Masaya ba ang discussion natin? Pang-elementary talaga yung discussion natin. Okay, next. Ponemang supra-segmental. So, pag sinabi nating ponemang supra-segmental, ito ay tumutukoy sa tamang bigas, tamang diin, at tamang hinto. Okay? Pagpigil, pagpapantig ng mga salita para maibigay natin yung totoong kahulugan o talagang ibig sabihin ng salitang binibigkas natin. So, halimbawa natin dyan, number 1, sa ponemang supra-segmental is yung tinatawag nating tono. Tono ng pagsasalita. Tumutukoy ito sa pagtaas at pagbaba ng tinig. Ang pagtaas at pagbaba ng tinig ay merong ibang kahulugan, lalong-lalo na sa kausap po natin. Ang pagtaas ng tono ng pananalita natin ay meron nang ini-imply na ibig sabihin kahit na maayos yung sinasabi natin pero yung tono ng pagsasalita natin ay iba ang dating nun sa mga nakikinig sa atin. Okay? So, kaya dapat ibigay natin yung tamang tono base doon sa gusto nating maintindihan o ma-interpret ng kausap natin. Okay. Nakukuha ang mensahe ng kausap kapag siya ay nangangaral, naiinis, nangiinsulto, nagtatanong, nakikiusap o naguutos. Halimbawa, ang ganda mo? Yung salitang ang ganda mo. Okay? So, yung tono doon. So, makikita po ninyo na yung ibig sabihin nung binitawan kong pangungusap, yung word na, ang ganda mo. So, ibig sabihin, hindi ko intensyon na sabihin na yung taong kausap ko ay talagang maganda. So, ang intensyon ko doon dahil sa tono ng pananalita ko, ito ay sarcastic. Ibig sabihin, may pang-iinsulto. Okay? May pang-iinsulto doon sa pangungusap na sinabi ko. So, kaya yung i-interpret nung kausap po natin. Halimbawa, kapag ikaw ay nagtatanong din, halimbawa, kung nagtatanong ka,
Halimbawa, ang tanong mo ay saan ang bahay niyo? For example, 'yun yung tanong natin. Saan ang bahay niyo? Okay? Kung mali po ang tono natin, mali din ang maintindihan ng kausap natin. Kung ang tanong mo ay saan ang bahay niyo, dapat may pa-question mark sa dulo, okay, ng pagsasalita natin. So, diyaan sa ponemang suprasegmental, so, kayo po ay maghahanda diyaan ng mga halimbawa na ipe-present niyo po sa akin sa face-to-face na discussion natin. Okay? Sa face-to-face na discussion natin. Next, pagdating naman diyaan sa haba, tumutukoy sa haba ng bigkas ng pantig na salita na may patinig o katinig. So, magbigay tayo ng halimbawa diyaan.